Senator Risa Hontiveros nagsampa ng cyber libel versus 12 individual kaugnay sa testimonya ni Maurilio. Naghain si Senadora Risa Hontiveros ng kasong cyber libel sa National Bureau of Investigation, NBI, laban sa 12 individual dahil sa pagpapakalat ng umano'y mapanirang puri na video. Kaugnay ito sa kumakalat na video ni Michael Maurilio, kung saan sinabi niyang binayaran siya ng senadora upang maging testigo laban kina Pastor Apollo Quiboloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte, at Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Hontiveros, habang bukas siya sa mga kritisismo, hindi niya palalampasan ang mga mapanganib na kasinungalingan na naglalagay sa alanganin hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa mga testigo, kawani, at sa Senado mismo. Kabilang sa 12 isinampa ng kaso ay mga vlogger na umano'y nagpakalat ng mga alegasyon sa nasabing video. Pinangalanan ni Hontiveros ang ilan sa mga ito tulad nina Chris Chu, Jay Sonza, Sas Sasot, Fritzy Cruz Angeles, at Banat Bay. Samantala, nananatiling palaisipan ang kinaroroonan ni Maurilio na huling nagpadala ng mensahe noong June 23, 2025, na humihingi ng saklolo dahil umano'y siya ay dinukot. Ipinasa na ng kampo ng senadora ang impormasyong ito sa Philippine National Police, PNP, para sa kaukulang aksyon, kasabay ng panawagan na panag-utan ni Maurilio ang kanyang mga alegasyon. Ito ba? Yan. Photo mo na po. Photo ops. Mate, yahay na tayo dito. Gitna. Okay. Dali lang po yan. Ma'am, saka kaliwa. Okay. Question. Alright, so, question. First po, sino na isa lang. Yung EBS na, Sige, Asher. sino po yung mga kinasuhan ay sinama po natin sa reklamo natin sa India? Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin nung Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sas Sasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang pinal niyo po ay perjury po ba o meron po libel din? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo.
Senador, ilan ang nireklamo nyo? Sir? Ilan po ang nireklamo? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakakusa ko sa kanila. Yung po mga binanggit na pangalan, Senator, sila po ay kasama po sa kaso ito. Kasama na po sila dito sa reklamong inihain namin ngayong umaga. Mag-post ba tayo send ng self-inquiry on them? Diba parang formulation of fake news na naman to? Nasimulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na pag mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Sir, meron na po ba kayong huling information, update about po dun sa whereabouts ni Michael Morillo? Wala pa ring firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOGC at siya daw ay dun dinadakip sa Glory Mountain. Hanggang ngayon at nung forward namin agad sa PNP yung mga messages na iyon at agad din nilang kinikilusan. Kaya lang, habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo kong, pinaiimbestigang fake news channel, nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after nung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. So, hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung Pagtanggol Valiente na yan, sinong mga tao, sinong grupo, at dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas, pero gayunpaman kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sen, do you believe in the theory na maaaring yun nga, kinidnap po si Michael Maurillo? His statement was not on his own volition at siya po ay in grave danger? Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more sana ay mapasakamay na siya ng PNP para sa mailigtas sa anumang panganib na maaring pinaglalagyan niya at para din pwede siyang maimbestiga ng NBI batay dito sa reklamo ko at maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news, witness tampering, at saka psychological warfare. Okay. Isa na lang. Isa na Sir, lang. do you think it's also appropriate that the government or Senate on their part gumawa po ng action para ma-rescue nga po ito kasi parang it's like in danger? Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga kababayan nating nasa panganib. Kaya nga po yung mga huling mensahe yon ni Michael Maurilio sa PNP Davao namin agad ibinigay para kanilang ma-actionan. At hanggang ngayon, inaasahan kong ma-actionan nila ang sitwasyon, kung ano man yon ni Michael Maurilio, at para mas mapalalim pa yung hiniling kong investigasyon ng NBI sa reklamong ito. Okay. Maraming salamat po. Salamat.